Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father B. Unang araw, unang Biyernes ng buwan. Salamat sa Diyos, panibagong pagkakataon muli ang binibigay niya sa atin upang magpatuloy, magsikap na makasunod, makapaglingkod sa Kanya. Maraming nangyari noong buwan ng Hulyo. Dumanas tayo ng matinding pagsubok, lalo na pagdating sa malakas na ulan, pagbaha. Sana ipagkaloob ng Diyos sa atin ang biyaya na itong buwan ng Agosto ay maging mabunga at mabiyaya. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang ating Panginoong Hesus ay nagpunta sa kanyang sariling bayan. Pero nagtataka yung kanyang mga kababayan, lalo na yung mga hindi kumikilala at hindi naniniwala sa Kanya. Ang kanilang bulong-bulungan, usap-usapan, saan nakuha ng taong iyan ang kanyang karunungan. Kilala natin ang pamilya ng taong iyan. Alam natin kung saan siya nakatira at alam natin kung sino-sino ang kanyang mga kaanak. Hindi naman nakapag-aral yan, di ba? Saan niya nakuha ang kanyang karunungan? At bukod doon, sinasabi rin, di ba itong taong ito ay anak lamang ng karpintero? At di ba ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose, Simon, Judas, at meron pa siyang mga kapatid na babae, hindi ba? Itong mga tanong na ito, magpahanggang ngayon, tanong pa rin ng mga hindi nakakaunawa, ayaw kumilala, at ayaw tumanggap kay Jesus. Saan niya nakuha ang kanyang karunungan? Tanong ng mga hindi kumikilala sa pagka-Diyos ni Jesus. Sapagkat para sa kanila, si Jesus ay tao. Diyan lang yan nakatira. Kilala natin ang pamilya niya. Alam natin ang pinagmulan ng pamilyang yan, saan niya nakuha ang kanyang karunungan. Para sa mga taong ito, hanggang doon lamang ang kanilang pagkakilala kay Jesus at ayaw na nilang tanggapin pa ang kung ano pa ang pagkatao at pagka-Diyos mayroon si Jesus. At iyon ang isang malaki nilang pagkakamali at pagkukulang. Si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya kung tinatanong saan niya nakuha ang kanyang karunungan, iyon ay dahil siya ay Diyos. Pinakamakapangyarihan, pinakamarunong, pinaka sa lahat. At tinatanong pa at sinasabi pa ng mga hindi naniniwala at ayaw kumilala tumanggap sa Kanya, di ba nandirito ang kanyang mga kapatid? Ginagamit itong verse na ito ng mga kapatid nating hindi Katoliko, na para bang pinagpipiestahan nila itong bahaging ito ng Ebanghelyo para bigyang diin ang para sa kanila katotohanan na nasa Biblia na si Jesus ay maraming kapatid. At idadagdag pa na si Maria ay hindi birhen sapagkat nagsilang siya
ng marami pang mga anak. At ito yung patunay, itong bahaging ito ng Ebanghelyo mula kay San Mateo, ang makapagpapatunay na si Maria ay maraming ang naging anak at si Jesus ay maraming ang naging kapatid. Tama po ba yun, Sister Lisa? Ano po? Ano po? Hindi po. Hindi. Mali. Hindi natin pwedeng intindihin ang nakasulat sa Biblia sa kanyang literal na pagkasulat at sa panahon natin ngayon. Kasi kung pag-aaralan at babasahin natin ang Biblia, nasulat ito sa panahon ni Jesus. Iba ang kanilang kultura noon sa kultura ngayon. Noon, ginagamit nila ang salitang kapatid sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga tinatawag na kamag-anak, maaaring pinsan o maaaring tagasunod, maaaring alagad. Pero hindi kapatid na meron kayong iisang ina o iisang ama. Kaya mag-ingat mga kapatid sa pagbabasa, sa pag-uunawa sa Biblia. Kapag hindi sigurado, magtanong sa mga talagang nakakaunawa sa Biblia ayon sa turo ng simbahang Katolika. Kasi kapag hindi, maliligaw. Magkakamali tayo ng pagkaunawa. Sasabihin natin kapag may lalapit at magtatanong sa atin, yan talagang Biblia ang makapagpapatunay na si Jesus maraming kapatid, si Maria maraming naging anak. Sasabihin mo, oo nga. Walang alam sa Biblia. Ano ang sabi ni Saint Jerome? Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kapag wala tayong alam sa Biblia, wala rin tayong alam tungkol kay Jesus. Kaya para sa ating mga Katoliko, binibigyan natin ng importansya ang pag-aaral, ang pagbabasa, ang pagninilay, at ang tamang pag-unawa sa Biblia. Kaya huwag tayong tumulad sa mga kapatid na hindi nakakaunawa sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kaya ipanalangin natin ang bawat isa. Tayo nawa ay pagkalooban ng Diyos ng sapat na karunungan upang unawain, intindihing mabuti, isabuhay ang salita ng Diyos. Amen.